matuwid ang buhay, pero bakit siya nakikihalubilo sa mga makasalanan? Okay, hindi lang po sa makasalanan siya nakikihalubilo, kundi sa mga tax collector. Based doon sa ating nabasa, no? Based doon sa ating nabasa, nakikisalo siya. Okay, doon sa hapagkainan. Okay, so tinawag si Levi as a tax collector kasi alam naman po natin pag sinabing tax collector ay maduming trabaho ito. May mga pandaraya dito. May mga porsyento dito. Tama ba? May mga bagay na anomalya dito. Pero si Levi ay napansin natin kapag sinabing tax collector ay isang maduming trabaho pero tinawag siya ng Diyos. Okay? Calling of Levi, okay? This statement comes after Jesus dines with Levi, also known as Matthew, a despised tax collector. Nung basahin po natin doon sa John chapter 9 verse 39. 9:39, John. Okay, hindi na kayo sa inyong mga Bible. Okay, ang sabi niya po dito, John chapter 9, verse 39, sinabi ni Jesus, naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayon makakita ang mga bulag at mabulag naman ang mga nakakita. Sino po yung mga nagsasalita? Yung mga Pariseo na maraming nalalaman. Okay. Tungkol kay Jesus. At dahil dyan, bakit siya nakikihalubilo sa mga makasalanan? Okay. Pero hindi nila alam yung purpose kung bakit si Jesus ay kasama niyang kumakain sa bahay ni Levi o kasala niyang kumakain ng mga makasalanan at mga tax collector. Ang gustong ipaiwatig dito ng Panginoon doon sa sinabi niyang, naparito ako, no? Hindi para sa mga may sakit. Naparito ako hindi sa walang sakit, kundi may sakit. Palitan ang pwesto. At hindi nangangailangan ng doktor ang taong walang sakit. Okay, imagine nga po natin, okay, pupunta ako sa doktor, kay Dr. Abelia. Pag pumunta ako kay Dr. Abelia, tapos tinanong ako, anong sakit mo? Wala po akong sakit. O bakit ka nandito sa office ko? Wala lang. Tama? Wala lang po, Dok. Nandito lang ako. Wala lang. Wala naman po akong sakit. O di kung wala akong sakit, di punta ka na kasi may susunod pa pasyente. Pero dito sa part na to, mga kapatid, sabi ng Panginoon, naparito siya, no, upang mabuksan ang pang-unawa ng mga taong bulag. Okay. Na si Jesus ang tanging daan, okay, buhay at katotohanan. Yan yung ka-importante, ganyan ka-importante yung mai-recognize natin yung kahalaga ng ating spiritual na buhay. Jesus compares himself to a physician who seeks out those who are spiritually sick. Ay, yung sick na sinasabi dyan, yung taong may sakit, ito po yung mga makasalanan. Amen. Na rather than spiritually healthy. Sino yung mga spiritually healthy? The righteous. Ito yung mga sumusunod. Ito yung, adjiman ko natin nga natulnog. Okay, kiniapo. Sumursurot, kiniapo. Okay, kung mapapansin mo po natin, may tatlong bagay o parable na gusto ko pong i-share sa inyo. Yung parable of the lost coin or a lost sheep. Okay? Yung nawawalang tupa. Okay, buksan po natin sa Luke 15 verse 4 to 6 and 7. Lucas 15 verse 4 to 6. Ayan, Lucas. Makipagbukas kayo sa akin. Lucas 15, chapter 15 verse 4 to 6. Ito po yung natagpo ang tupa. Okay? May nawawalang isa. Sabi niya, kung ang sino man sa inyo
inyo ay may 100 tupa at nawala ang isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba iiwan niya yung 99 na tupa at hahanapin niya yung isa? At kapag ito'y nahanap niya, mga kapatid, i-invite yung kanyang kaibigan, i-invite niya yung kanyang mga kapitbahay para mag-celebrate. Halina kayo mga kapitbahay, mga kaibigan, mag-celebrate tayo sapagkat natagpuan ko ang nawawalang tupa. Amen. For I have found my sheep. My sheep. Everybody say, my sheep. My ship. My sheep. Natagpuan ko. Natagpuan ko. I found my sheep. Okay? Which was lost. So, bago pa lang likhain ng mundo, pinili ka na niya, mga kapatid. Akin ka. Babi na ka ni Apo. Niya? Noon pa lang, inihanda na ng Diyos lahat ng bagay na mabubuti na dapat nating gawin at pagmamayari tayo ng Diyos. Subalit dahil sa kasalanan, gusto ko lang po ito halintulad, dahil sa kasalanan, nahiwalay ang tao sa Diyos. Napakaganda yung plano ng Diyos hanggang ngayon. Subalit dahil sa kasalanan, nailalayo tayo sa Diyos. At ngayon, sabi niya, kapag ang isang tupa ay nawawala, hahanapin niya, iiwan niya yung 99 at hahanapin niya yung isa at ikaw yung nun. Amen. Hallelujah. Kaya sabi niya dito, for I have found my sheep, ikaw yun. Nahanap ko ang aking tupa, nawawalang tupa at ikaw yun. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw yun. Okay, ganun din po doon sa parable of the lost coin. Okay, ano ba yan? Andyan din po sa Lucas chapter 15. Pilak. Yung parable of the lost coin sa laping pilak. Okay, nawala at natagpo ang salaping pilak. In verse 8 to 10, o kaya kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Okay, di ba? Sisindihan niya po lahat. Ilalagay niya po yung ilaw sa ibabaw para makita niya at maglilinis siya sa buong bahay upang makita lang niya yung nawawalang pilak. Okay? At sabi niya, for I have found the piece which I lost. I lost. Okay? Mapapansin po natin, sabi niya sa verse 9 ng 15, sabi niya, hindi ba't magsisindi siya ng ilawan? Wawalisan ng buong bahay at hahanaping mabuti ang nawawalang salapi hanggang sa ito'y kanyang makita. Verse 9, kapag nakita na niya ito, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nakita ko na ang nawawala kong salaping pilak. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumalikod Kasalanan. sa kasalanan. Meron tayong lost sheep. Meron tayong lost coin. Meron din tayong tatawag na the prodigal son. Ano yung the prodigal son? The lost son. Okay? Kasunod nun, ng verse 11. No? Sinabi pa ni Jesus, may isang tao, may 2 anak na lalaki. Ito, kinuha niya na yung kanyang, ang tawag doon, yung kanyang mana. Sasabihin niya, sinabi niya sa kanyang ama, ama, kunin ko na yung aking bahagi sa iyong mana. Ang aking mana. Okay? Nuko nang nga mana ay nagado ay jaya. Million matsika. Pero nilustay niya lang po ito. Sa isang taon, nilustay niya lang po ito. Ginamit niya to sa mali. Hanggang sa dumating sa point na nag-isip na siya. Buti pa yung mga alipin ng aking ama, ang sasarap ng kinakain nila at nabubusog pa sila doon. Ako na mismong anak, naghihirap ako dito. Ano yung kinakain niya? Kinakain yung pagkain ng baboy. Bungang kahoy. So, kung sinabi natin yung pagkain ng baboy, ano yung unang nating naisip? Feeds. Chemical. Na feeds. Try nyo man mga anti-feeds.
Buwang ka. Di ba, yak, but, digamin ni story na dito kakabsat, no? Ito ay bungang kahoy. So, uri asjal, madumi pa rin yun, pagkain ng baboy yun eh. Ngayon, nag-decide siya, nag-practice pa nga siya, sabi niya, babalik ako at sasabihin ko, sabi niya doon, sabi niya, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya sa verse 18, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Okay? Hindi na po ako karapat dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo ako isa sa inyong mga alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. O ibig sabihin, nag-practice talaga siya kung anong dapat niyang sabihin. Tapos noong nandun na siya, bumalik siya at natatanaw, malayo pa lang, natatanaw na siya ng kanyang ama. Sinalubong siya ng kanyang ama. Okay, hinalikan niya. Okay, maganda kayo ng kanyang isusuot. Pinakamagandang damit. Suotan niyo siya ng singsing. Suotan niyo siya ng sandalyas. Nang sumisimbolo sa magpinakamagandang damit na to ay acceptance. Pagtanggap muli sa kanyang anak. Despite dun sa ginawa ng kanyang anak na pagkakasala, tinanggap pa rin siya. Ano yung singsing? Pakikipag-isang muli sa kanyang ama. Ano yung sandalyas? Ito yung simbolo na magpapasakop na siya. Susunod na siya. Okay? Yun yung the lost son. Ngayon mga kapatid, balik tayo doon sa text na kay Levi. Kahit gaano man makasalanan ng isang tao, pag siya po ay nagsisi, tumalikod sa kanyang kasalanan, tatanggapin siya ng Diyos at tatawagin siyang anak ng Diyos. Amen. Kung ipapayag ng taong makasalanan ito ang kanyang mga sala sa harapan ng Diyos, tatanggapin siya ng Diyos at tatawagin siyang anak ng Diyos. At hindi lamang po yun, kapag ang isang makasalanan lumapit sa Panginoon, laksa-laksang anghel, gaya ng my lost sheep, the lost coin, and the lost son. Okay, nawawalang tupa, nawawalang pilak at nawalang anak. At sabi niya po doon sa prodigal son, sa last part, sabi niya po doon, asan na ako? Yung natagpo ang tupa, nawala, subalit natagpuan. Okay, in verse 24, sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan, at sila nga'y nagdiwang. Ano yung namatay sa kanyang anak? Kasalanan. Okay? Namatay siya. Noon, nung siya nahiwalay, nung bumalik siya, nagkaroon na siya ng buhay at nagkaroon ng magandang buhay. Anong buhay na yon? Buhay na kapiling ang kanyang ama. Same sa buhay po ni Levi. Tinawag po siya ng Diyos. Kahit siya ay tax collector, siya ay kasama sa mga makasalanan, sa mga mandaraya, tinawag pa rin siya ng Diyos. At anong ginawa ni Levi? Sumunod siya. Tama po ba? Okay, ngayon po, sino po sa inyo ang broken? Sino po sa inyo ang may sakit? Okay? Sino po ang nakakaranas ng kapaguran, tiredness, lost, hopeless? Hopeless. Yan. Are you dying? Sino nakakaranas ng pagiging mag-isa na wala nang sumusuporta sa'yo? Kahit dito sa part ng alulong, kahit kumpleto kayo, meron ka pa rin hinahanap. Sino po dito yung nadudurog na? Sino po yung ma-pride? Sino po ang gumagawa ng kasalanan? Lumapit ka sa Diyos. Gaya ng ginawa ni Levi. Nung sinabi ni Jesus na sumunod ka sa akin, sumunod naman po siya. Okay? He is not, dito si Jesus, no? He is not interested in those who believe. They are already spiritually sound. But rather those who recognize their need for healing and forgiveness.
Interesado ang Panginoon sa mga taong makasalanan na nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Interesado po siya sa mga nawawalang tupa. Interesado ang Panginoon sa mga taong hindi pa tumanggap sa Kanya, natatanggap sa Kanya. Interesado ang Panginoon sa mga taong hangad na paglingkuran siya. Amen? Jesus shows compassion for those marginalized by society, like the tax collectors, who were often seen as sinners. So, alam niyo po, napakasagana yung biyaya ng Panginoon. His grace is always sufficient. Bakit? Jesus offers a way to be healed from sin and guilt. Okay? Tayo po ay pinatawad ng Panginoon, ikaw na lumalapit sa Kanya. Na ina-acknowledge, ina-admit ang iyong pagkukulang sa Diyos. At dahil dyan mga kapatid, nalulugod ang Panginoon. Kaya niya tayo pinapatawad. The mission is to call people to repentance into salvation. To those who have strayed from God's path. Strayed for God's path. Yung mga ayaw, yung mga hindi, okay, naglilingkod sa Lord. Ang misyon ng Diyos ay sila ay maligtas. Gaya ng tax collector na ito. Kung paano siya tinawag kapatid, nanggaling din po siya sa makasalanang buhay. At ngayon mga kapatid, isa na siyang disipulo ng Diyos. Nagpapahayag ng salita ng Diyos. Amen. Kaya umaasa ang Panginoon sa atin, no? Pwede po ba, maaasahan po ba tayo na ibahagi din natin ang kanyang kabutihan? Gawin po natin. Kasi tinawag po tayo hindi lamang po maligtas, kundi ibahagi din ang kabutihan ng Panginoon. Okay? But Jesus extending His grace and a path to spiritual help to those who are aware of their own shortcoming. Okay? Ina-extend lagi ni Lord yung kanyang biyaya. Ikaw na nagkukulang, ikaw na nagkakasala. Ina-extend niya lagi ang kanyang awa. Okay? Bakit hindi pa dumarating ang Panginoon? Dahil binibigyan niya pa tayo ng pagkakataong magbalik loob sa Diyos. Ikaw na nawawala na. Ikaw na lumalamig sa Diyos. Magbinibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon para magbalik loob dahil maganda ang plano ng Diyos sa iyo. Amen? Remember this, brothers and sisters. The importance of recognizing one's spiritual need for God is humility. Magpakumbaba ka sa Diyos. Magpasakop ka sa Diyos. Lumuhod tayo sa Diyos. Sa ating paghingi, kailangan po nating magpakumbaba. Ang buhay na to parang ganyan lang rotation mo. Okay, gigising ka, magluluto ka, kakain ka, maghuhugas ka, tatae ka, matutulog ka. Okay, pangal daw tumanan. Hanggang ganun ulit, panggabi na naman. Then mamayang gabi, matutulog ka na lang. Then, pagising mo, ganun na naman yung rotation. Hindi ka ba napapagod? Na ganun na lang nakikita natin? What else? Okay, ibahan din natin ang ating point of view. Pag na kay Lord ka, marami siyang ipapakita sa iyo. Amen. Okay? Gaya po nito mga kapatid, sa tax collector na ito. No? Binuksan ng Diyos ang mga bulag at sumunod nga si pangalanan si Levi. Nakita po natin na kahit gaano makarumi ang trabaho niya, tumalikod siya sa kanyang kasalanan at sumunod siya at ngayon naging disipulo siya ng Panginoon. So, ganoon din po sa atin. Sa tingin niyo po, yung rotation po ni Levi sa pagkukolek o yun nga, yung pagkukolek, ganoon na lang rotation. Sa tingin niyo. Kung ganoon at ganoon hanggang sa tumanda siya, ganoon na lang. Alam niya na yung rotation ng buhay niya, pero nung matagpuan niya si Jesus at sumunod siya, sabi niya, follow me. Sumunod siya agad. Okay. Ngayon, disipulo na siya at marami rin po siyang experience na kabutihan ng Panginoon. Ganon din po sa atin. Maghangad po tayo. Amen? Sabi mo sa iyong katabi,
Recognize Him Recognize Him as your Lord and Savior. as the Lord as Savior. Tandaan natin, ang kailangan po ng ang hinahanap ng Diyos ay mga taong may sakit. Hindi yung walang sakit. Iiwan niya yung mga may sakit, hahanapin niya yung may sakit. Okay? At hindi nangangailangan ng doktor ng walang sakit. Kailangan niya yung may sakit para mapagaling niya. Okay? Ganun din po. Binuksan ng Diyos ang ating mata upang makita ang kapangyarihang ginagawa ng Diyos sa atin. Anong gagawin natin? Lumapit tayo sa Diyos. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Tumalikod po tayo. Humingi tayo ng tawad. Magpakumbaba tayo sa Diyos. At patatawarin tayo sa Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen ba? Yan ang kahalagahan kung paano natin biglang halaga ang ating spiritual na buhay. Dahil sinasabi ng Diyos, mahalaga ka sa akin. Everybody say, mahalaga ako sa Diyos. Mahalaga ako sa Diyos. So kung mahalaga ka sa Diyos, tumayo na tayo. Mga kapatid, walang bagay na mahirap sa Diyos na hindi kanya kayang baguhin. Walang bagay na hindi niya kayang patahanin. Walang bagay o bagyo na hindi niya kaya pong ayusin. Walang gulo na hindi niya po kayang ayusin. Lahat magagawa ng Diyos. Lalo na, pag dinidesire mong kilalanin ng Diyos, magpapakilala siya sa'yo. All you have to do is humble yourself unto God. Follow Him. Yes, Father. Huwag kang sumunod sa akin. Ako ay instrumento. Pero ang sinasabi ng instrumentong ito, sumunod tayo kay Jesus. Sumunod ka sa akin, sabi ni Jesus. Meron akong isang babasahin, hallelujah. Sabi ng Diyos, lumapit ka sa akin, ikaw na nahihirapang lubos. Okay? At pagagaanin ko, pasanin mo. Amen. Ay, mabigat ba pag may problema tayo? Mabigat ba pag stress ka? Depressed ka? Mabigat ba kapag ikaw ay talagang lubhan ng natatakot? Lumapit ka sa Diyos, gagaan yan. Kasi kasama mo siya sa buhay. Amen. Ang pagiging isang Kristyano, kapatid, ay it's not a burden. It's a blessing. Okay? Huwag na dumating sa punto, mga kapatid, na ang tama ni pastoran, ang tama nagsermonan. Kundi ma-excite tayo, bakit? Si Lord po ang tatanggapin natin. And si Lord po ang pag-aaralan natin. Si Lord po ang ating pong kailangan. Pumikit tayo lahat. Sabihin natin mula sa ating puso, Panginoon, Panginoon, kailangan kita sa aking buhay. kita sa akin. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Bagay na hindi kalugod-lugod sa iyo. Panginoon, lumalapit po ako nang may pagpapakumbabang puso. Nagsusumamo. Handang sumunod sa iyong kalooban. Salamat sa kabutihan mo sa salita mo na aming po napakinggan sa iyong lingkod. Pagpalain mo kami, baguhin mo ang aking buhay, ang aking puso, ang aking pananaw, ang aking pandinig. Palitan mo ang puso ko ng pusong susunod sa kalooban mo. Salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Ako po mananalangin, Ama, lumalapit po muli kami sa inyo. Lord, salamat po kasi pinapaalala mo Yes, God. na napakahalaga na kailangang tumalikod sa mga pagkakasala at sumunod sa inyo. Panginoon, kung sino pong naghahari sa aming puso, siya ang aming Diyos. Kung ikaw ang naghahari sa aming puso, Panginoon, ikaw lang dapat ang magiging Diyos. Lord, tulungan mong bawat isa na sumunod sa iyong kalooban. In Ezekiel 36:26, if I'm not mistaken, Lord, bibigyan mo kami ng bagong puso.
at bagong espiritu. At ang pusong ito na ibibigay mo ay pusong susunod sa kalooban mo. Ang matigas na puso ay papalitan mo ng pusong masunurin sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng iyong salita, walang iba kundi si Kristo. Lord, tulungan mong bawat isa magpasakop sa iyong kalooban. Ama, sa aming pong paglapit, dinadama po namin ang iyong pagsama. Dahil kayong dakilang Diyos na tumutugon sa aming pong paghingi. Lord, salamat po sa gawain ito. Salamat sa salita na binigay mo sa amin, Panginoon. Nagpapaunawa, O God, na may halaga ang mga taong makasalanan na lalapit sa iyo at magsisisi. At laksa-laksang anghel sa langit ang magsasaya dahil sa isang makasalanang magbabalik loob sa inyo. Lord, dalangin po namin, O God, na sa mga dumalo sa oras nito, o sino man po nanlamig, lumabag sa iyong kaloobong, nakagawa ng kasalanan, O God, patawarin ng bawat isa. Nang sa ganun, malaya po kayong kumilos sa aming lahat. At sa amin pong pakikinig, mas lalo pong ma-enlighten ang aming pong pag-iisip. Mabuksan ang mata ng bawat isa. At nang makita namin ang kahalagahan namin sa inyo, makita namin kung paano po kayo makapangyarihan at buhay sa amin lahat. Lord, maraming salamat. Provide our needs according to your riches and glory, Father God. And that need, O God, walang iba ay ikaw, Panginoong Jesus. Jesus na nagbibigay ng kaginhawaan ng aming puso. Nagpapalaya sa kalungkutan ng aming puso. Nagpapalaya sa kasalanan. Salamat, Panginoong Jesus, sa iyong salita. Touch them. In the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, Lord, touch their heart in Jesus' name. Lord, patuloy ka magpakilala sa kanila. Ipuin mo ang kanilang puso, including me. Nasa iyo lang po kami susunod. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for your presence. Thank you for your fire. Thank you for your spirit, O God. At pinagkakatiwala po namin ito lahat sa inyo. Lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba. Kung gaano po sumunod si Levi nung sinabi ni Jesus na sumunod ka sa akin, Lord, bigyan mo po pusong bawat isa na susunod agad sa sasabihin mo, Panginoon. Sa tulong ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu at sa tulong ng salita mo. Hallelujah. Maraming salamat, God. Pinapaubaya. Pinagkakatiwala po namin ang buhay ng bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Tinatawagan ko po si